And hey guys, so ito yung ano ko, 3 week update after nung surgery ko sa nung pag-repair sa Achilles sa tendon ko. So nung span ng 2 to 3 weeks naman nangyari. So nung second week, pumunta ulit dun sa sa follow-up check-up. Tinanggal na yung stitch dun sa suture ko. I mean, dun sa sugat ko, tinanggal na. Saka yung thrombin ng sugat. Medyo hindi naman masakit, pero Sensitive yung skin. So, kasi yung habang tinatanggal yung yung tahe, medyo may kirot. Pero medyo mukhang okay naman yung tsura ng sugat. Mukhang nag-heal naman ng maayos. Wala naman signs of infection, pero yun nga, may swelling pa rin. Eventually talaga, yung iba kahit 6-8 months may nagsuswell pa rin eh. Pag yung matagal mong nakababa yung paa. So nung natanggal na yung stitches, nilagyan nila ng steri tape. Ipakita ko dito. So yung tape na yun, sabi nung primary nurse, pwede ko nang basahin. So pwede ko na siyang basahin sa shower, ganyan. Pero hindi mo siya pwedeng i-submerge sa, hindi pa nila i-advise na isa-submerge mo sa water, tapos huwag mo siyang i-scrub muna or sabunin, i-scrub, ganyan. Yung lang, mababasa lang, ganyan. Yun lang muna for now. And then after nun, sabi nung doctor na pwede na ako mag-start mag weight bearing dun sa injured leg ko. So meaning pwede ko na siyang ibaba. Thankfully pwede ko na siyang ibaba. Pero hindi ko pa pwedeng ibigay lahat nung weight ko dun sa kasi siya nga syempre nga nag-heal pa. So pwede ko na siyang bigyan ng weight pa konti-konti. Yung hanggang matotolerate ko. Pero so far okay naman. Naibababa ko na, lalo pag punta ka sa restroom kasi ang hirap. Kasi before nung 2 weeks nakaangat nang lagi yung paa ko. Hindi ko siya talaga binababa totally, lahat nakaangat or nakapatong, even hanggang sa pagtulog, ganyan. And then sabi nung doctor, balik pa rin ako sa boot hanggang pagtulog, naka walking boot pa rin ako. Kasi nga dun sa boot ko may wedges. So yung paa ko naka-tiptoe pa rin siyang ganyan. Hindi ko pa siya pwedeng ganyan ng matagal. Yung ganun pa rin. Nakaangat, may mga wedges sa ilalim nung heel. So naka-angle siya na parang ganyan. Naka-tiptoe, parang ballerina. Ayun, so ginagawa ko, pwede ko naman na daw siyang wiggle yung toes para ma-exercise, ganyan. Although nagagawa ko na talaga yun before pa nung 2 weeks. Ginagano ko na para yung blood circulation. And then, kada umaga, kineflex ko yung heel ko. Pero hanggang up to neutral position lang. Ito yung heel ko, ganyan lang. Hindi pwede siyang mag-dorsiflex yung angat pang ganyan. Yun ang hindi pwede. Yun yung huwag ko munang gagawin, sabi nung provider ko, ng doctor. Ginagawa kong ganyan. And then day by day nakikita ko yung improvement, pero syempre hindi ganoon kalaki improvement, pero kahit pa paano meron, nababalik ko na yung medyo nag-improve na yung range of motion ko, ganun. Pero talagang napakahina pa rin talaga, sobrang mahina yung pakiramdam. Tsaka sobrang struggle yung matutulog ka, nakaboot ka, hindi ako makatulog na maayos. Tapos may times na kumikirot talaga yung sugat mo, yung ankle mo, ganyan. Kaya hindi ako makatulog na maayos for past few days tong third week. Yun yung mahirap dun eh. Tsaka yun nga, nakaboot ka pa, sobrang hirap. Tapos yung legs ko talaga hindi na pantay. Kahit na nga yung legs ko, mas pumayat pa lalo yung right. Parang wala nang laman yung right calf ko. Parang talagang wala eh. Nakaka-frustrate, nakakalungkot tignan eh. Saka yung pakaramdam, hirap. Pero ganoon talaga.
Eventually, hopefully, bumalik yung lakas. Pero alam ko hindi na magiging 100% ulit tulad dati. Pati yung size ng calf, hindi na babalik. Yun yung nakakalungkot dun. Pero anyway, basta maka-function ulit ng normal. And sana makalaro pa ulit ng basketball kahit hindi na tulad dati. So, ayun. So, yung ginagawa ko, yun nga, by the end of the day, inaayos ko pa rin yung mapa ko kasi namamaga siya talaga. Mamaga pa rin yung sa may ankle area, pati dun sa kung saan yung inoperehan, namamaga siya pag yung matagal na kababa yung paa. So, ang laking tulong nung inaayos mo, laking ginawa. Hindi na rin kasi nagpi-painkiller, hininto ko na yun nung hanggang 2 weeks, hininto ko na siya. Natotolerate ko naman yung pain. Sana huwag nang lumala. And then next checkup ko is after 2 weeks. Balik ulit dun sa doctor. And after that, sa 6 week ko mag-start na nung PT, physical therapy. Yung talaga nilulook forward ko yung mag-start na ako ng physical therapy twice a week yun. Kasi gusto ko na talagang lumakas, maka-function ng maayos, maka-recover ng mabilis, saka makabalik sa work. Kasi tagal ko nang wala sa work, parang 2 months na ata ako wala sa work ngayon. 2 months pa. Ay, hindi 2 months. 1 month na. 1 month. Kasi na-injured ako May 4 eh. So after nun, hindi na ako pumasok. Hindi kaya. So gusto ko talaga, goal ko makabalik sa work. Sana by end of July kaya na. Kasi yung iba, nag-start pa lang makalakad after 3 months, gano'n eh. Iba-iba rin kasi yung recovery ng tao. So, tingnan ko na lang. So, yun lang yung makakwento ko, ano pa ba? Oh yeah, within sa yung 3rd week ko, siyempre kailangan mo rin lumabas. Malabas kami kasi dahil nga mas naka-function na ako mabuti kasi kaya ko nang ibaba yung pa ako kahit naka-crutches, ganyan. Labas kayo, punta lang kami sa grocery lang, malaking bagay na sa park. Kasi ang ganda ng mga sa grocery dito, like sa Walmart, Target, Costco, merong mga pwede kang mag-rent or humiram ng motorized na scooter. So, malaking bagay yun. So, parang supervisor doon sa mga grocery kasi nga yung cart mo, yung scooter mo, motorized. So, mga ganun, roam ka lang doon. So, very accommodating sila sa mga handicap or mga may injured na tulad ko. Okay din yun. So, ayun lang naman yung update. Physically, kaya yung pain. Pero ang pinakamahirap talaga yung mentally saka emotionally. Yun talaga yung big challenge dito. Kasi, siyempre, sanay ka sa yung active ka, ganyan. Sanay ako na talagang madaming ginagawa. Like, siyempre sa work, dito sa bahay, with the kids, ganyan. Tapos yung active ka, naglalaro ka ng basketball, minsan nag-gym, gano'n. Ngayon, wala. Talagang, madado, tease lang, ganyan. So, yun yung mental battle talaga. Hindi ko ma-explain kung gaano siya kahirap mentally. So, dapat talaga malakas yung loob mo, tsaka yung support system mo. Thankful na lang ako yung wife ko maalaga. Yung mga kids, syempre, mali pa kasi mga anak ko, kaya hindi pa nila maintindihan. Yun yung mahirap doon. Yun yung isa sa mga challenge doon. So, ayun, sa mga tulad ko na pinagdadaanan yung injury ngayon, hindi kayo nag-iisa. Kakayanin natin ito talaga. So, ayun, yun lang. Update ko ulit kayo after 1 month or after siguro nung check-up ko or sa unang PT sa physical therapy. Yun talaga yung inaabangan ko. So, ayun lang. Dito lang muna tayo ulit. Later.